Nakakita ka na ba ng pakil? O pamilyar ka ba sa ligaw na saging na kung tawagin dito sa amin ay pakil? Isang uri ng ligaw na saging sa kagubatan na nagtataglay ng napakaraming buto sa bawat bunga nito. Kaya kung kumakain ka na nga nito ay panoorin mo muna ang videong ito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga bagay-bagay hinggil nga sa puno ng saging na kung tawagin ay pakil. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang pakil o seeded banana o wild bananas at stone bananas ay isang uri ng saging na kabilang sa hanay ng mga Musa balbisiana. Ito ay binansagan ring klutok sa bansang Indonesia dahil sa tunog nitong klutok tuwing makakagat mo nga ang mga buto nito habang kinakain. Mabango, matamis at masarap ang saging na pakil at paborito nga itong kainin ng mga ibon sa kagubatan. Sa bansang Indonesia at maging dito rin sa atin sa Pilipinas ay madalas ngang makikitang tumutubo ang mga puno ng pakil. Subalit dahil sa taglay nitong malalaking mga buto sa loob ng mga bunga, kaya naman hindi ito pinapansin ng karamihan. Subalit kahit pa nga napakarami nitong mga buto ay nag-uumapaw rin ito sa mga sustansya para sa ating katawan. Dahil ito ay mayaman sa dietary fibers, gaya rin ng mga pangkaraniwang saging, potassium, carbohydrates, vitamin A, vitamin B, tannins at saponins. Subalit batid mo ba na marami ang nagsasabi na ang bahaging ito ng saging o ang dulong bahagi raw ng saging na ito, hinugman o hilaw, ay hindi mo dapat kainin sapagkat ito ay maaaring nakalalason. Ngunit matapos ang masusing pag-aaral, ito ay napatunayang ligtas namang kainin. Ang lahat nga ng bahagi ng prutas na saging katulad ng balat, dulong parte o bahagi at maging ang mga buto nito ay maaari ngang kainin. Tuwing umaga ang pinakamainam na oras upang kumain ka ng saging. At may ilang mga naitalang side effects rin ang labis na pagkonsumo ng saging. Lalo na nga sa mga taong mayroong allergy sa mga prutas kagaya nito. At kung mayroon nga kayong allergy sa prutas kagaya ng saging, ay maaari ninyong maranasan ang pagkakaroon ng bloating, gas, cramping at maaaring pagsusuka. Kaya naman, kumain lamang ng tama at sakto sa inyong makakaya dahil lahat ng labis ay maaaring makasama. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang ganitong klase ng saging? Ang saging na maraming buto o tinatawag nga na pakil. Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Pamilyar ba kayo sa punong ito? Kadalasang tinatawag na puno ng kapok o puno ng bulak. Subalit batin mo ba na ang mga bunga pala nito na madalas kinokolekta bilang palaman sa mga unan ay makakain din pala? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamangha sa mga kakaiba pa palang gamit at pakinabang sa tao ng puno ng kapok o ng kapok tree. Dahil kung marami nito sa inyong lugar, ay marapat na malaman mo ito para iyong mapakinabangan. Ang kapok o puno ng bulak ay isang tumataas na uri ng puno sa hanay ng Malvaceae family. Native ito sa bansang Mexico, Central America at gayon din naman sa Asia at Africa. Ang punong ito ay kilala sa ibang katawagan bilang silk cotton tree, kabu-kabu, kekabu o kapok tree. At may binomial name
na Shiba pentandra. Binansagan itong kapok dahil sa mga bulak na maaaring makuha sa mga natutuyong bunga nito na kadalasang ipinapalaman sa mga unan, lalo na nga sa mga probinsya. Tumataas ang puno ng kapok hanggang 73 metro at minsan ay 77 metro na siyang ang naitalang pinakamataas na puno nito na matatagpuan sa Afrika. Ang mga bulaklak ng kapok ay mainam naman na pinagmumulan ng nektar para sa mga bubuyog at mga paniki. Subalit maaari mo rin palang kunin, i-blanch upang kainin. Ang mga bunga naman nito ay naglalabas ng mga puting fiber o bulak sa tuwing ito ay matutuyo na. Ang bulak na ito ay madalas kinokolekta para ilagay sa mga kutson, sofa at sa mga unan, bago pa nga nadiskubre ang mga synthetic na materyales. Ang mga buto naman nito ay mayroong tinataglay na essential oils na mainam palang ginagamit sa paggawa ng sabon at ilang mga pataba o fertilizer. Subalit batid mo ba na ang bata pa palang bunga nito ay makakain din pala at may lasang maaaring maikumpara sa lasa ng okra. Madalas itong isinasawsaw sa chili sauce o kaya naman ay iginigisa at maaari ding pakinabangan kahit ito ay hilaw pa. Mayaman ang kapok sa mga mineral katulad ng antioxidant properties nitong taglay at sa pagiging nitong isang anti-diabetic. Mahusay din ito sa mayroong diarrhea at mabilis na nagpapahilom ng sugat. At syempre marami rin itong magandang dulot sa pagtulog kung ito naman ay gagamitin mong bilang palaman sa inyong mga unan. Kaya kung may mga puno ng kapok sa inyong lugar, ay mayroon ka ng idea. Ikaw, ngayon mo rin lamang ba narinig na pwede palang kainin ang bunga ng kapok? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na